The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, "Come to me, all you who are labor and are overburdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy, and my burden is light." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. It is not a burden. Noon po minsan sa Sapang Bato, anniversary, parang 87th anniversary of Sapang, 87 years na. Did you know sa Angeles, ang pinakamatandang simbahan ng Holy Rosary? Obvious naman yon. Pero ano yung ikalawang matandang simbahan sa Angeles? Sapang Bato. Yung Holy Cross Parish. Sabi nga ni Cardinal Lambono, Deo, o tinglising parokya yun, Holy Cross Parish. O tayo mo Santa Cruz. No? Yes. Kasi datang Amerikano kanita, makakabayo lang ang pari from Stutzenberg kay Clark. Magkabayo lang, muntala kaya taking Sapang Bato, balam datagaytay all of Pampanga, Angles na. Maganda yung lugar. Hanggang ngayon naman, meron on the other side. Kaya nagmimisa sila doon. And then they established the parish. And that's a long time ago. Mga 87 years, at least nung nandun ako. E di, nag-ano kami, motorcade. Tumikot kami sa Sapang Bato, sa Deca, tapos doon sa may Margot. Hindi na kami pumasok ng Clark kasi marami kami. Naghiram po kami ng pickup, yung pickup truck, open. Kasi doon namin lalagay yung cross, Holy Cross. So nandun ako sa pickup, sabi ako, nandun ako sa harap. Umikot kami. Kaya lang napansin ko, nag-umpisa pa lang kami, yung sound ng makina, parang it does not sound well, parang hindi normal, no? Maingay, nahihirapan, no? So sige, highlight yung chorus namin sa likod. Tapos nung bandang Deca, halfway na kami sa motorcade. Biglang nag-overheat yung yung pickup truck namin. Tinirik niya po, tumito. So, nahinto po yung motorcade. Nahinto. Tapos, tinawag ko namin yung may-ari. Hiniram lang namin kasi yung pickup truck. Kaya sabi niya, ano nangyari dito? Lapit-lapit lang. Nasa Deca, kalawang barangay pa lang. Nag-overheat na siya. No? Parang nabibigatan. Di naman kami mabigat. Ulan lang kami, tsaka yung cross. So, nagkonsulta yung driver, tsaka yung may-ari siyempre yung may-ari, mas alam niya, ano bang ginawa niyo? Ba't ganyan, no? Ngayon pala, dahil we only borrowed that pre-pack truck, yung driver, hindi niya alam yung gamitin yung manual. Pinasok niya pala yung sinasabi nila yung kinta. Alam ba yung, yung dual ba yan? Yung lower gear. Ginagamit pa lang yun pag yung lower gear, kunyari, pumapanik ka sa bundok, o kaya bumara ka sa putik para lang makalabas. But it will only take siguro a few minutes yung ganong gamit, yung lower. Buong motorcade, naka lower gear. Kaya po pala nag-overheat. Kaya pala nahihirapan. Hindi dapat ganun. Dapat normal lang. Kayang-kaya ng makina. Kaya lang, it was shift to a very low gear na lang yan, pambundok. Hindi dapat ganun. Dapat, in ordinary things, it will be better. I realized, kung minsan parang nahihirapan tayo, nabibigatan tayo, bigaying ba, nag-overheat pa, no? Papalilabuntok o nag-overheat, yung parang naubusan tayo ng kakayahan. Sometimes maybe we are geared towards a very low gear that we should not be like that. It should not be a burden. Kaya naman pero yung disposition, hindi ata tama. Faith in God is not a burden. On the other hand, it will make our burden light.
there must be something wrong with your faith if your life, you find it burdensome. Parang yung iba naman, sa pananampalataya, parang nabibigatan sila. Nabibigatan silang magsimba, parang obligado silang tumulong, parang they don't find it very lightening to be here. May sasabihin po ako, no, kung may kaibigan kayong nabibigatan sa pananampalataya, it must be the wrong faith. Baka they are in a lower gear or they are not in right disposition, because our faith should make our life lighter. Jesus said, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn from me. I am meek and humble of heart. Find rest for yourselves, for my yoke is easy and my burden light." May burden. Hindi naman magiging burden-free ang buhay natin. Wala naman tayong kamukha ng parang exemption. Wala tayong ID, exemption. Nagsisimba po ako araw-araw, dapat hindi na po ako magkakasakit. It does not work that way. Pwedeng may share tayo, magkakasakit po tayo lahat. Tayo po lahat. Ngayon pa lang, bago minsan, nagpa-blood chem na po ako. Pero tayo lahat may share ng kahirapan. But I hope that we find it light the way the Lord invites us. Gawa ng mayan ng Diyos, ing mabayat at dadalan tamo. I hear many expression. Maririnig ko lang sa mga ordinaryong tao to. Salamat kay Diyos, nairaos ko ang aking mga anak sa pag-aaral, sa pagtitindi sa palengke, sa pagtatricycle ng asawa ko. Gumraduate sila lang at ngayon may sa trabaho pa. Swelo ko among salamat kay Diyos. Magtinda ko rugo kayong palengke. Asawa ko mag-tricycle driver yan mo. May ngayari lang kayong pamag-aral ng anak ko. Mag-obra na lang. Did you see that faith? We're able to carry up this burden of bringing children to school. College pa din. And now they are on their own. It's not a burden, but their faith was with them. King panalangin, alag po sa ko yung mayat na sakit. This one na experience ko, this Sunday pa lang. Sunday. Nung nagmisa ako Sunday, may lumapit sa akin. Noon, nung bago po ako dito, siguro June, nagkaroon ng cancer. Kasama namin sa misa natin. Sabi tayo po kayong misa. Kaya magsisimbay po atin yung cancer. Eh, nabisa pong magpa-chemotherapy. Alina ko, wala na, yapi na yun. This is it. This is the end. Ay, kapag siralo, bago. Pangadita ka. Mga di ka. Pakiramdaman mo rin, doktor. Tukyanta mo yung instruction daw. Kalukuran ka, pati rin doktor mo, kilala mo na, bipaldan ka. And then she went through that chemotherapy, radiology, makapangan, manyu kaya. That's very painful. Alang lasing ka kanana. That's really an experience of pain and difficulty. Pero last Sunday, dintangin po kayo ni, abyan o rin anak na, po nga po. This time, niya mo papangadi. Magpasalamat siya po. Ane po kasaya. Nga na po, masakit yung chemotherapy at mabayat. Pero magpasalamat ko kay doktor ko at kay Apong Gino. Sabi ni doktor ko, cancer-free na ako. Ay, salamat ako. And I'm very happy. The faith, this is not a burden, but it was a faith that helped her carry through these difficult times. Eya po sino ko. Yes, there's burden. Yes, there's pain. Yes, there's discomfort. It's beyond our comfort zone. But our faith made it light. My burden is light when carried with love. Para maging mas mayan po, kakargan mo ini para mo kayong sarili mo. Para kayong lugod. Para karang anak na, para kayong apo na. That our burden becomes light when we do it out of love. Misan may glanya ako po. Tang matuwa. Yung magbante kaya, anak na eh. Then kapatid na, chulangan Amerika. Yang melakwan, magbante kang imana. Kabang iba, tinya panganak po nga po. Makananon yung po nga gagalaw. O makananon mo nga sasadsa dyan, na tsenga. Kaluguran kaya po yung makuha. Do,
when you love somebody, the way Christ loved us, bumabayat. Lenyo man puret ang magobra para kareng anak da, manyesya kareng apo da, kaluguran do rin pengari da. Ala ka mapundan naman complaints. Masayala pa. Kwentuan da ka pa. You know why? I read it. They do it out of love. Pero, balo rin ang ating lang gagawan da kaluguran. Mabayat. Makomplain. Masakit. Mag-blame. Teka, patag to, chula, Amerika ako, chula, niya, melang ko, manapan, gagastos ako. Makayalang lugod. Bota, magkulangan di kasalpantayanan. Mabigat, with faith in God, we can say, kaya. Mabigat, with faith in God, we say, kakayanin. Mabigat, with faith in God, we can say, nakakaya. Agyo ko, ayagyuan ko. Let me end with this concept. Baliw po rin ang paud, Kapampangan, paud. Paud. P-A-U-D. Alam niyo po yung paud, yung sinusot ng kalabaw. Yung sinusot ng kalabaw. Pamatok sa Tagalog, pamatok. In English, yoke. Yoke. Alam po rin ang yoke ng ebon na po. Saan po yung tanong ko? Saan yung kalyo ng kalabaw? Nasa dito, kaya nyo bumuya prate? O nasa, wala. Yung kalyo ng kalabaw nandito. Because they carry the weight from here. Kayo, baka hindi kayo nagtatrabaho physical, pero nagmamanage kayo ng tao, marami kayong iniisip. You handle an organization. Kung minsan, mapansin mo, talan nyo po rin shoulder you gani. Mga siyasla, subukan nyo puntalan gani. Then tension na chuken. Yan. Mga balam, damulag tang magobro. Yung mga pare, may ganito po ito. Para, hindi lang po para makita nyo magandang tignan. It's also a sign of the yoke, of the paod, of we carry also. Not only a decoration for liturgy. Tayo lahat mayroon. Nung tinitignan ko nga sa Google yung paod, what is yoke in Kapampangan? Pepakit na pagod. 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 Siguro lang kasalpantayan na yung Google ako. Pagod is tired, di ba? Tired. And then I tried to use another term. I discovered pamatok and then paod. Sa Pilipinas, pag nakakita ka ng paod, lalo na sa barangay, yung mga kalabaw, kaya yung mga baka, isa lang. Yung mga baka nagdadala ng maraming tinda-tindang yung mga kalabaw. Sa panahon ni Jesus, in their time, yung paod, hindi lang isa. Parating dalawa. Parating dalawa. May image pa dyan, yung mismong kalabaw, magkasama sila when they work together. Magkatabi. At yung picture kan, alay na ginamit. Yung paod na dalawa sila. And you see, when you work, parang mag-asawa kayo, dalawa kayong nagkakarga. Mayabi kayong mamitbit. Kasi tingnan po ni Tane, puta tingnan asawa, abeme, pabayating metong. Kaya bemeng mamabit. Kaya bemeng mamusan. Also, when you see that image, it is also about the double yoke that makes it easier. Para sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, kasama mo ko. I will carry it with you. Hindi ko sinasabing hindi na mabigat, pero makakayanan natin. You are not alone. We carry the burden together. Kaya natin pala. Nakakayanan. Faith at the same time that is shared. Faith that is shared. Hindi lang tayo dalawa mag-asawa o dalawa kasamang Diyos. When we pray together, we are able to carry out our burdens together. Pag nagsisimba ka, nakikita mo, marami tayong nagdarasal. Tarali tayong, hindi tayo nahihirapan. In Kapampangan natin niya pong kasebyan. I just want to end with this. Kapampangan nga na po, dito pong biyasang Kapampangan, you follow after me. Antiya man kabaya timbubuat, maging yang manting patpat,
potang abe-abe tayang bubot. Again, yung Kapampangan, para marinig ni Kuya Tix Kapampangan. Ito, 1, 2, 3. Anti yaman kay bayat imbubot, maging yang mayan anting patpat, potang abe-abe tayang babot. Ano yun? No matter how heavy the burden is, it becomes light as a twig when we carry it together. Maging yang mayan, anting patpat, like a twig, potang bubot tayang, abi-abi tayang bubot. Let this be our reflection. Life is not a burden. Kung nahihirapan ka, there must be something not really seen in the right way. Let your faith, let your love, and our prayers together lighten our ways. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.